natutunan namin sa 3 taon. So naka-3 taon na kami dito sa US, 3 years sa California. So there are good and bad memories, but of course mostly good memories. Lalo na yun, ang dami namin napuntahan, iba-ibang lugar sa California. Ang dami palang kailangan puntahan doon, hindi mo kayang 2 weeks o ano. So ang daming magagandang places, kaya tourist spot talaga ang California. Pero kailangan talaga may sasakyan ka, and we're grateful also to spend the time with our family. So kila Ate Benay, kila Kuya Bin, sila Nanay, si Vinny. So kakasama kami. So yung value of family, since matagal din kami sa Thailand, almost 12 years din kami sa Thailand. So and si Eric hindi naman din laging nakakauwi, hindi rin kami nakakauwi. So and then nandito na si Nanay, so may time na nakapag-minister din kami. Ayan, spend time kay Nanay sa so mostly ang buhay estudyante. Yeah, sa pagpunta-punta mo sa hospital kay Nanay. Diba? So yun, sa check-ups niya. so yung kanyang masarap na luto. Yung mga mamimiss. Yun, at saka yun nga, yung tuto rin si Eric na pagluluto. Ang dami kasi nilang mga ingredients, yung katamarang ko magluto. And yung doon, yun parang nasa mostly yung buhay estudyante na hawak mo yung oras mo, na hindi ka yung gigising ka ng late. So yung mga ganong bagay, kasi nga bilang estudyante compared sa nag-work ka na talagang 8 to 5 ka na sa job. Pero of course we really miss Thailand also, kasi yun yung comfort zone namin. So marami kami nakitang maganda rito, tapos maganda rin sa Thailand. So na compare namin most of the time kapag medyo, lalo na ang mahal dito ng health insurance. So importante talaga na healthy ka rin dito habang kung nandito ka. Yun, so din, nakita namin yung faithfulness ni God. Yun, so ang hindi porke nandito ka is the bed of roses. No, there's lots of thorns, and talagang you need to be as para land of the free, land of the brave. Yes, you need to be brave here, you need to be a fighter. So yung hindi ito para sa mga madaling sumuko. So yung pinapakita ni Lord, yung reflection ko dito is yung during your weakness or yung feeling down ka, you need to just look up, you stand up, and then si Lord yung magbibigay sa'yo ng strength. Yun, so sometimes iiyak mo na lang, pero yung marami parang marami mga contradictions. Maganda dito, but it's for you to fight, for you to stay, yung ganon. And talagang dapat alam mo yung purpose mo rito, na dapat kung kalooban ni Lord, gagawa siya ng way. So nakikita mo yung miracles upon miracles din ni Lord sa buhay mo. Yun, ikaw naman, ano naman ang gusto mo sabihin? Yun, tama naman yung mga sinabi mo na dami nating mga natutunan in the past 3 years na pag-stay natin sa California, and then we really appreciate yung mga taong dumamay. Yun yung mga taong parang nasa tabi mo during those uncertainties, challenges sa buhay mo. Talagang hindi mo makakalimutan yung mga taong yun na na dumamay sa iyo, na hindi lang naman through prayers, di ba? Financially, kumbaga yung mga, especially family mo. Kaya proud ako sa family ko, kala Ate Wenay, sa family niya na hindi nagsasawang sumuporta sa amin. Yung kay Ate Emma din sa New York. And then ayun, sa mga friends namin, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Kilala niyo po yung sarili po ninyo. Salamat po sa
sa tulong po ninyo, sa suporta ninyo, sa prayers, sa encouragements, sa financial support, sa lahat-lahat na po. So hindi po namin nakakalimutan yon na yung pagsuporta po ninyo sa amin. And then also we want to be a channel of blessings din po. Hindi lang po laging tumatanggap, di ba? So we also want to to be a channel of blessings din po sa inyo at sa mga tao pa pong mamimit namin dito sa Illinois. And ayun lang po yung gusto naming sabihin sa inyo. And talagang memorable po itong ginagawa po namin ngayon dahil nag-travel kami by faith lang talaga, and then sa support ng sister ko. Yan, laking tulong ni ate ng sister ko sa amin. So ang talagang sa ngayon ang may bibigay lang talaga namin is prayer din. Talagang ang tawag doon, yung matinding panalangin din sa family namin, kasi syempre talagang family mo yung unang susupport sa iyo sa ganitong yung prayers din ng family namin sa Philippines. Oo, sa Philippines din. So salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na, and then catch you later. Bye bye. Yan. Good morning, Oklahoma. This is our day 3 and it's about more than 15 hours more going to Chicago. I just hope we can arrive there today because it is the 3rd day. And yeah, so you can see lots of green grass of home there. Ayan, so dito sa Texas marami kang makikitang mga giant crosses na nakatayo dyan along the road. Puro farm, nasa probinsya talaga itong Oklahoma. Parang lang, Pinas lang ang pay. Oklahoma, papasok na kami sa city. So paalis na kami ng Oklahoma, pero Oklahoma pa rin to. So papunta naman kami, goal namin ay pumunta ng St. Louis, Missouri. Naalala ko si Dr. Fischel. Pag naalala ko ang Missouri kasi doon yung hometown na proud na proud siya sa kanyang hometown. Yan, napasok kami sa loob ng downtown ng Oklahoma. So nawala kami sa Route 66. So we're about to go back, going to Missouri. Yan, dito puro puno naman ang nadadaanan kasi nga nakalimutan nga namin yung route. Hindi kami napadaan sa Route 66, so kailangan namin bumalik doon. Yan, wala naman. Kasi nga na-confuse kami doon sa ayaw namin sumakay sa mga may toll, mag-drive. Napadpad kami dun sa dinala kami sa patol. Ngayon nag-detour tuloy kami. 3 hours pa. Panggising habang hapon, alas 2 ng hapon, kantok. Yan, dito sa Oklahoma side, puro corn. Ayan, puro puro farm. Dinirect na naman kami kung saang lupalop na Route C na to. Malapit na kami sa border ng Missouri. 1 mile. Yun. Continue on State Highway
Yan, nag-enter na rin kami Missouri. Yan, nakala namin ano na, Missouri na, border. Aba, pinatikim lang kami. Oh, pinaka pangit na lugar na pinuntahan namin dito sa Route 66. Actually, hindi to Route 66 eh. Parang dinala kami ni Waze sa ibang daan na walang toll. Pinasok kami sa mismong Oakland. Kaya gusto na namin ulit bumalik ng Route 66. Oklahoma nga pala. Oklahoma. Oakland ako ng Oakland. Oklahoma. Pinasok kami sa loob. Na loob. Ay, nako. Hindi naman, oh, isa lang way. Tapos 45 speed pa. Kung kailan nagmamadali kami, lalong tumagal kami. Minsan ganun talaga ang buhay. At gusto mong nagmamadali ka, parang tumatagal lalo. So, test ng patience mo, no? So, dapat talaga i-enjoy mo na lang ang journey. Malayo man, malapit, boring man, o adventures. Kasama yan talaga sa buhay. Interesting place. Oo. Ang importante, looking forward ka sa gagawin ni Lord. Yan. Makakarating ka rin sa journey mo. We're now traveling to Springfield and then to St. Louis, Missouri. So, Missouri. So, there's two ways to pronounce Missouri. So, depende na lang sa kung anong trip mo. Mabilis, Sabi ng isa, Missouri, parang miserable daw. Missouri. Sa Thailand, Missouri. Sorry. Pero M-U-H eh, Missouri. 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 Yan, basta kung ano man yun. Dito siya sa mahirap i-pronounce. Yan. Since doon kami sa loob ng Oklahoma pinapasok, so hindi na namin nalaman tuloy yung welcome to Missouri na so wala kaming picture tuloy doon. Yan, sana meron sa bago mag-Illinois. Yung mga truck nakakamiss. Mamimiss mo rin sila kapag kasi sila yung kasama mo sa iyong journey. Mas gusto mong kasama sila kaysa doon ka sa back road nila na puro land and farm na kung anong mangyari sa'yo. At least dito, yan, nakikita mo sila at nakikipag-unahan ka sa kanila. 70 miles, 90 miles minsan si Eric. Grabe, no? Buti, hanggang 80 lang naman. 70 to 75 na minsan eh. Slow down naman. Saka ang dami pala dito ng yung may nakasulat na about kay Jesus. Kung ma-picturean ko nga. Ayan, ito yung St. Louis at night. Bali na sa taas kami ng bridge niyan. So, kitang-kita mo yung city. Ayan, isa sa mga iconic landmark dito sa St. Louis, Missouri, ang tinatawag na Gateway Arch. Yeah, maganda siya, pero kasi ginabi na rin kami, so hindi namin masyadong talagang nakita siya. Ayan, ito yung pinaka city or downtown dito sa St. Louis. So may similarity sa sa New York or sa San Francisco na cities. So kakaiba rin yung vibe dito sa St. Louis, Missouri.
Ayan, nakarating na kami dito sa inn na tutuluyan namin. Dapat dire-diretso na kami kaso medyo 4 hours pa ang from St. Louis to Chicago, Illinois. Kaya dito na muna kami nagstay. And nakakatakot dahil may nakapost na park at your own risk. So dito kami nagpark sa mismong office para safe kasi may mga sira-sirang mga sasakyan, binasag, walang mga gulong, tinanggal yung gulong. So dito na lang kami.